Good morning guys! Ito na naman ang eksena ngayon namin ni Kulit dahil first day of school na naman. Ito na naman ang aming eksena everyday. Ayan, binibihisan ko na nga si Kulit dito para mabilis siyang makapagbihis at baka mamalate na naman kami. Ayan, okay na naman si Kulit. Marunong na naman siya magbihis ng kanyang sarili. Kaya lang talaga pag iniwan ko siya ng hindi ko siya bihisan, matagal kami, malilate kami. Pero yung mga ibang bagay na kailangan niyang gawin, siya na mismo ang gumagawa. Kaya lang talaga, minsan talaga ayoko talaga siyang pabayaan kasi nako, kung iasa ko sa kanya ang oras, nako, tamang late lang ang aming abot. Sa daan pa naman laging traffic sa daanan namin kasi kung magpa-late pa kami, lalo na kaming malilate ng husto. Kaya sabi ko kay Kulit, magmedyas ka na habang ako'y susuklay. Kaya ayan, nagmemedyas na siya dyan. Yan lang ang kanyang ginagawa. Minsan tabingi pa nga yan Pagka hindi ko pa talaga siya pwedeng iwanan ng ganyan. Kasi nga, siyempre nasanay naman ako na inaasikaso siya. Although marunong naman talaga siya, kaya lang talaga ang oras namin hindi ko pwede iaasa sa kanya. Kailangan ako pa rin ang kikilos at kasi pag hinayaan ko siya talaga, nako, kami malilit kami lagi. Yan, nilagyan ko lang siya ng lotion sa lamok kasi alam niyo na tag-ulan ngayon, baka mamaya makagat ng lamok ba sa school. Ayan, nilalagyan ko siya ng lotion kasi mahirap na magkasakit ang bata. Ay nako, mahirap magbayad sa ospital. Mabuti sana kung marami tayong pera. Kahit pa tayo maraming pera, gusto ko gastusin ang pera namin kung meron man kaming pera sa pagkain na lang. Pero yung sa doktor nako, mahirap na. Kaya hanggat maaari alagaan na lang natin ang bata. Kaya yan, bago talaga mag-umpisa ang school, ako naghanda talaga ng mga kailangan niya para sa ganun nakahanda siya. Nagbili ako ng mga cologne, lotion sa pag sa lamok. Yun talaga ang pinaghandaan ko kasi hindi natin masasabi ang kung saan siya kakagatin ng lamok. Kaya yan, sabi ko sige, ako na magsuklay sa'yo. Tsaka kasi makunat nga ang buhok nito. Tsaka nilalagyan, bumili ako sa online ng panglagay sa buhok para hindi makunat nga ang buhok niya, yung oil. Awa ng Diyos, maganda naman sa kanyang buhok. Hindi ako nahihirapan masyado magsuklay. Ayan, si Kulit hindi pa masyado marunong magsuklay yan, kaya sinusuklayan ko. Kasi kung pabayaan ko naman yan, ayoko naman makita ang bata na madungis. Hindi ko gusto nakikita ang anak ko na madungis. Gusto ko maayos talaga. Kahit ganyan yung medyo malaki na, talagang ako pa rin ang nag-aasikaso dyan. Kahit yung maliliit na yan, hanggang sa ngipin, chine-check ko yan kung maayos ang pagka-toothbrush. Kasi siyempre, magpapalit na yung kanyang ngipin. Ayan, hindi ko na nga siya maabot, kaya nag-akyat na ako dito sa sa upuan para matalian siya ng ayos. Nagpapalit na yung mga ngipin ni Kulit. Natatanggal na yung mga baby teeth niya. Kaya sabi ko, burasan mo ng maigi yan kasi mahirap na pagka yan nasira, hindi na yan magpapalit, forever ka ng bungal. Kaya sinisilip ko lagi ang teeth niya kung madumi, kung nakapag-toothbrush ng maayos. Ganyan ako kahands-on sa anak ko. Kahit nung mga sa dalaga ko, yung mga nauna, ganyan talaga akong mother. Kasi kaya ito ang gusto ko yung sa bahay lang ako, yung naaalagaan ko sila hanggang sa paglaki nila. Kaya napakaswerte ng baby love ko dahil pinagpala tayo na maalagaan natin ang anak natin ng hanggang sa paglaki na hindi natin kailangan iwanan. Kaya yun talaga.